Okay guys, andito tayo ngayon sa Rosales, Pangasinan. Okay, nag-install tayo ngayon ng submersible ulit. Actually pangalawa na to. Hindi pa natin na-vlog yung una nating in-install sa kanila. Andito tayo ngayon sa planta ng dressing ng manok, mga ginagamit sa chooks to go, ganon, mga manok ng chooks to go. Yung una nating in-install dito rin sa planta, mamaya papakita natin sa drone. Ginagamit nila yung patubig para dun sa ice plant. Ito namang in-install natin ngayon, which is ayan, i-install natin dyan, pakita natin mamaya kasi nandun yung panel. Gagamitin naman ito sa sa ano nila, sa planta ng pang dressing ng manok, sa water system nila. Okay, mamaya pakita din natin yung in-install natin doon. Pero sa ngayon, yung install naman natin ngayon dito is submersible ulit. Aakyat doon sa nila, overhead tank. Andun siya, yun, yung tubo na yun, papunta dito, dyan sa planta. Then ang kagandahan dito sa site is mababaw lang naman yung tubig, 2.5 lang yung kakainin na tubo. 4 inches yung 4 inches yung deep well nila. Ang output na ipapalabas natin is DDoS din. May existing na sila dito dati, kaso nga medyo umaaray si client nga dahil nga malalakas sa kuryente. Kaya ayun, pinasolar niya. Papalitan na natin yung motor niya dahil pang kuryente yung motor niya na yan. Again, sinasabi ko lagi sa video, hindi na kami nag-install nung mga VFD. Ang VFD po is yun yung is na natin yung motor ninyo na pang kuryente, tapos mag-i-install lang tayo ng inverter na VFD controller kung tawagin, variable frequency drive. Hindi kasi maganda yung performance ng mga yon kasi hindi kasi nga talaga naka-design sa pang kuryente to, ay sa pang solar, which is naka-design lang siya pang kuryente. Kaya hindi na tayo nag-install ng VFD. Kailangan talaga nating palitan yung pump sa site. At papalitan na natin mismo ng pump natin. Ayun. Sige, balikan natin mamaya kapag nakabit na yung mga solar panel at saka pag nalagay na yung pump. Okay. 3, 6, 9, 12, mga 15 meter yung taas. 15 meter yung taas itong overhead tank ni client dito. Tapos 15 meters, 12 meters, 15 meters din yung lalim. So 30 meters lahat yung iaakyat nung pump natin. Okay, tignan natin mamaya kung gaano kalakas. Okay, natapos na tayo sa mga solar panel. Ngayon, inaalis yung existing nila. Ito yung lagi naming problema sa site. Kapag po ganito, dapat may driller na talaga kayo kasi delikado yung ganyan, no? Yung minamano-mano. Pero umokay na lang kami dito kasi unang-una nga wala silang driller. Pangalawa, 2.5 tubo lang naman to, kaya uubra pa yung mano-mano. Pero usually talaga hanggang 2 tubo lang kami pumapayag na mano-manong alisin. Pag lumagpas na sa 2 tubo, hindi na talaga namin minamanage yan na alisin. Dapat talagang driller na yung hanapin nyo dyan, or ipakontrata nyo na sa driller para sila yung magkakalas kabit ng submersible. Dahil sila yung may mga equipments na for safety na pang alis talaga dyan. Kapag ganito kasing mano-mano, medyo talagang delikado yung ganito eh. So driller talaga ang kailangan nito. Hindi na kasi namin kinukuha yung ganito kasi yung equipment na sinasabi ko is yung mga boom. Hindi kasi nata-travel yun sa kasi van lang yung namin. Kailangan kasi talaga doon either truck, mini dump truck or mga mini dump truck na pang travel talaga sa mga ganun. So ayun, after nyan ikakabit na natin tong submersible pump natin. Ito, tong solar submersible pump. PVC ang ikakabit natin dahil ni-request ni client, ayaw niya na daw ng GI or ng bakal para tignan niyo naman sobrang sobrang kalawang.
Diyan, dito. Kayo din yan. Okay. Ayan, naalis na. Kabit na lang tayo ng ano ngayon. Kabit tayo ngayon ng immersible na. So yun, nakabit na namin. Ayan, nagpa-finalize na lang ng wirings. Kaso anong oras na yan? Mga bandang alas 5 na to. Kaya baka gabi na kami makapag-testing or hindi na tayo makapag-testing sa solar. So sa kuryente na tayo magte-testing. Okay. Pare, pag-action na. Okay guys, okay na. Okay guys, yun nga, as usual, ginabi lang naman tayo. Pero pakita pa rin natin yung yung project natin na maandar using kuryente para makita natin yung flow ng tubig. Syempre at least pakita natin na umaandar yung install natin, di ba? Ngayon, gabi na, 6:30 na ng gabi, so wala na tayong araw. Pero yung pump kasi na nilalagay natin lagi is hybrid siya. Ibig sabihin, pwede sa solar, pwede sa kuryente. So ngayon, i-testing na natin siya using kuryente. Pero guaranteed naman po na kung ano yung performance niya dito sa kuryente, ganun na ganun din yung performance niya sa solar. Okay. So, testing natin sa kuryente. Ang operation niya is, ayan, breaker siya sa kuryente. Ito ang breaker sa kuryente. Ito yung breaker sa solar. Itong dalawa na to is mga surge protective device yan. Yung sa mga pangkidlat or anomaly sa kuryente. Ayan, isa-shutdown niya tong system kapag na may na-trace na anomaly. So, ayun siya. Ngayon, open natin yung pangkuryente. Pag in-open natin yan, automatic na yan. Wala na tayong gagalawin dyan. So, ayun, tara, tignan natin yung tignan natin yung pump, yung tubig. O, ito yung camera, yung natin dyan, light man natin. Siyempre yung yan ni mamaya pa din. Okay, so ngayon, kahit na, meron tayong tatlong labasan ng tubig. Ito, yung drain. Ito yung pupunta na sa tangke. Napakita na natin kanina yung tangke. Medyo gabi na, hindi na makikita sa taas. Tapos ito naman, ito is yung kapag gusto nilang gamitan ng rekta para dun sa farm nila, sa nila. Yan, sa dressing farm nila. So ngayon, nakasara tong dalawa. Bubuksan yan natin ito. Titignan natin kung gaano kalakas yung tubig. Okay. So, buksan muna natin. Malakas yan. Ayun na, nabasa na ako. Nabasa na ako dyan. Parang ganito. So, ito yung performance ng pump natin sa kuryente at 3,500 RPM. Okay. So, guarantee nga ulit na kung ano yung performance nito sa kuryente, ganun din yan sa solar bukas. So ang usage lang naman nila dito is umaga lang namin, I think from 6 AM to 1 o'clock daw yung nila dito, yung production nila dito sa farm, sa plant. So okay na okay siya. Masusustain niya naman daw yung tubig. Okay, so ayun lang. Again, hindi tayo nakapag-testing sa araw. Pero again, same lang yan sa same lang yung performance niya. So balik na natin sa taas. Kailangan buksan muna to. Tapos to. Hindi nyo pwedeng nakasara lahat to bago, kunyari nakabukas yung kanina tapos nakasara to. Pag bubuksan nyo to, dapat mauuna to. Huwag nyo muna isasara, kundi mag-e-error yung pump kasi wala siyang nilalabasan na tubig. Basic na lang yun. Okay. Okay na yan, pare. Okay, kuhanan muna natin ang drone, itong factory ni Sir. Shoutout pala kay Sir Human. Ayun, medyo discreet si Sir. Ayaw niya nang magpasabi ng full name niya. Pero, ayun, nandito tayo sa Human Dressing Farm. Dito yan sa may Rosales, Pangasinan. Diyan daw nila pinaprocess yung mga manok para dun sa Chooks to Go or
Not sure kung ano pa yung mga ibang pinaprocess nila dyan na, ano, pero manok yan, mga nililinis yung manok, ganon. So, ayun, ito yung unang, second na in-install natin. Ayan, yung may markings na yan. Then, yung pangalawa, puntahan natin. Actually, pangalawa pala yon. Yung una is nandyan sa unahan. Ayun. Yan yung una nating in-install na 3 horsepower din. Pero unfortunately, hindi natin na vlog yan kasi ginabi na tayo. Pero, ayan, 3 horsepower din yan. Pero hindi overhead tank yung pinuntahan ng tubig kasi may tank yan sila dyan banda lang din. Para naman yan dun sa ice plant niya. Actually, yung building na yan, yung may blue na bubong na yan is ice plant po yan. At bawal din daw natin i-vlog din actually kasi yan. Kaya hindi ako nakapag-vlog din nun dyan. Pero ayan yung aerial view nung yan, yung mga solar panel nung una nating in-install na 3 horsepower. Ayun. Nice and clean na may pagkakagawa. Ayun, medyo malaki yung factory ni Sir, no? Actually, meron pa yata siyang 2 patubig dito na plano niya pang i-solar kasi talagang umaaray siya sa gastos sa kuryente. So, ayun, yan ang last natin na ginawa. 3 horsepower din, overhead tank na 20 meter. 15 meter. Okay. So, yun lang. That's it for this vlog. Sa lahat ng mga may farm dyan or may mga patubig sa palayan nila or whatsoever na kailangan yung patubig, it's time na para i-solar yan. Okay, so kung meron kayong question, gusto niyo nung mag-inquire, gusto niyo magpa-install, available po kami. Mag-message lang po kayo dyan sa mga contact dyan sa baba, sa video. At masasagot naman po namin yan. So, ayun po. Thank you po sa panonood. Medyo pagod na, pasensya na. Lausin na naman yung video natin dahil kanina umaga pa tayo dito. Na may mental block na tayo. Pero thank you sa mga nanood hanggang dito, hanggang ngayon, nandito ka pa. Thank you very much sa mga bago dyan. Please subscribe and thank you. Bye-bye.